Ito. Yung pangalawa natin, Kibuloy. Ito, alam nyo na talagang nag-o-ogats na si Bossing no? Kung nasa na kaya yun? Hindi na makita. O ito. We're hoping na sana si Pastor would turn to us. Rinig nyo po ba? Rinig nyo yung video? Kasi ano lang kumbaga nasa laptop lang ako So sabi dyan, sa video na yan, mga kababayan, we're hoping ayun, buti, hindi na ako magta-translate Pakinggan po natin. May mga lawyers na kinakausap namin, sana na mag-surrender din. Right now, we're still negotiating kung pwede siyang mag-surrender. 5 kapwa akusado na ng religious. Ako, umpisa pa lang po, dapat mag-surrender na yan si Pastor, mga kababayan. Umpisa pa lang po, dapat sumurrender na agad yan. No? Para mapatunayan niya naman, no? Lalo na't nasa linya sila ng pagpipreach, no? Sa mga religious, mga grupo nila, religious group. Sana, yung mga ganyang pagkakataon, siya yung nauuna. Na iparamdam nila sa taong bayan na, eto ako nga pastor, sumusunod sa batas ng Pilipinas. May nagrereklamo sa akin mga individual ko. Haharapin ko. Pero, mukhang si Pastor Payata, no? Yung hindi mabuting example para sa kanyang mga members. Dahil yung ibang mga kasabwat dito o mga kasama dyan sa mga kinasuhan na yan, nandun nauna na po mga bossing na sumuko. Tapos si Pastor wala pa. Saka na ba Pastor? Tuloy. Leader na si Apollo Kibuloy sa kasong child abuse ang sumuko na sa National Bureau of Investigation. Umaasa ang NBI na susunod na si Kibuloy bago matapos ang 10 araw. Ayon kay NBI 11 Director Attorney Arcelito Albao, nakikipag-ugnayan na umano sila sa mga abogado ni Kibuloy. Mga abogado, ang pinakakilala ko lang na abogado ni Pastor Kibuloy, although grupo yan, no? Si Atty. Topacio, na abogado din ni Tebes, mga kababayan. At sino pa ba inaabogado ni Pero napapansin ko lang, mga boss, no? Na para pong parang lahat ng inaabogadong sikat sino ba to? Ni Topacio. Parang karamihan sa kanila nagtatago, mga kababayan. Tuloy. Para sa mapayapang pagsuko nito, pero hanggang sa ngayon ay wala pang tugon ang kampo nito. Si Kibuloy ay nahaharap sa kasong child abuse at sexual trafficking at inisyuhan ng warrant of arrest ng Davao Regional Trial Court noong Lunes. Itinakda ng korte sa 80,000 pesos ang piyansa para sa kasong child abuse nito habang 200,000 pesos naman para sa sexual abuse. Ayon sa NBI, may piyansa pa din po mga kababayan. Kagaya po ng mga naunang vlog natin, mga bossing, may piyansa pa din po. Kagaya na lang ng doon sa mga kasama niya, 80,000 lang. Tapos kay Pastor Kibuloy, 280,000 lang, mga kababayan. Ang tingin ko, kaya hindi to lumalabas, mga kababayan, kaya hindi to sumisipot o sumusulpot, mga boss, dahil inaalala din nila na baka biglang lumabas na din, no? Kung magka-warrant man, yung sa kaso sa Pasig, mga boss. Yung kaso sa Pasig na qualified human trafficking, mga boss, yun po ang walang tawag dito, walang piyansa. Lutang pa tayo ngayon kasi actually kakagising ko lang po. Ang haba ng flight, 13 hours flight from Japan papunta dito sa New York, mga boss. Kaya yung mga words na mga piyansa, simpleng mga words na piyansa, ang tagal mag-process sa utak natin. Wala pa rin silang impormasyon sa kinaroroonan nito dahil hindi umano ito gumagamit ng gadgets tulad ng cellphone o laptop na maaari nilang matrace. Patuloy ang pagsisilbi ng warrant of arrest ng tracker team hanggang mahanap si Kibuloy. Kahapon, pinasok na ng mga otoridad ng KJC Kingdom sa Buhangin District, Davao City na pag-aari ng religious leader.
Pinuntahan na rin nila ang resort nito sa Isa sa napapansin ko mga kababayan, kasi syempre SMNI, dumadaan sa newsfeed ko yan. Ano? Dumadaan sa newsfeed ko. Halos wala silang balita patungkol dito sa kaso ni Pastor Kibuloy. Mga boss. Tapos bumaba na din yung mga views nila. Noong isang araw, daan na lang yung nakita ko eh. Siguro parang halos parehas na lang nung mga nanonood sa atin nung views ng SMNI. Siyempre kapag sinabi mong SMNI, yung mga dati network yan, ngayon hindi na, no? Matutuluyan na matanggalan ng prangkisa, kaya susunod mga vloggers na lang yung talaga. Eh dati talagang tumatabo yan, mga 6,000 views, halos level nung kay Maharlika, mga boss. Eh ngayon, halos daan-daan na lang ang nanonood, no? Siguro ayaw din nilang ibalita sa taong bayan na wanted na at nagtatago na itong si Pastor. Samal Island. Kaninang umaga, muling ipinagpatuloy ng mga otoridad ang pagsisilbi ng warrant of arrest at pinuntahan ng Prayer Mountain at Glory Mountain sa Barangay Tamayong. 6 hanggang 7 properties ni Kibuloy ang nakatakdan nilang puntahan. Umaasa ang NBI na nasa Pilipinas pa si Kibuloy dahil walang records ng paglipad palabas ng bansa ang private. Eh baka naman, backdoor. Baka nagbarko naman. Kaya walang record ng paglipad. Plane nito. We are not sure that still here in Davao, but we are pretty sure that he's still here in the Philippines, no? Kasi based sa record ng immigration, hindi siya lumabas ng country. Sumuko na rin sa NBI kaninang alas 9 ng umaga ang 2 pang kapwa akusado ni Kibuloy sa kasong child abuse na sina Ingrid Canada at Jacqueline Roy. Pero agad namang nakalaya ang mga Mabuti pa yung mga yung mga co-accused nagsisisuko. Etong siyang pinaka-main. Tapos siya pa yung pastor, tapos siya pa yung leader ng religious group nila, siya pa yung nagtatago. Hindi magandang example itong si Kibs, mga boss. ito matapos magpiyansa ng tig 80,000 at makakuha ng release order mula sa korte. When they knew that they have already Yung kay Kibs, 280,000 lang ang ipapiyansa niyan, mga kababayan. 280,000 lang po, no? Kaya lang 100% ako na naniniwala na hindi yan susuko o hindi man yan magpapiyansa, mga kababayan, dahil po inaalala din nila yung ibang mga kaso nila, no? Lalo na yung sa Pasig, ulitin ko, yung qualified human trafficking. At the same time, syempre, pag yan sumurrender sa NBI, ang karuktong na din yan, mga kababayan, hindi naman pwedeng hindi sabihin ng NBI doon sa Senado o sa Congress na, ito hawak na namin, ita-turn over na. So talagang mapapapunta si Pastor Kibuloy doon sa Senate. At ramdam ko dyan, ramdam ko, mataas ang ego niyang mama na yan eh. No? Nung mga isang araw, sabi niya pa, tara, pumunta kayo dito. Arestuhin niyo ako. Ganon. So, syempre kapag kayong talagang napapasok siya doon sa loob ng Senado at hindi man lang o wala man lang, mga kababayan, nasunod doon sa 17 utos ni Kibuloy, nakakahiya yan. Nakakahiya yan. Sabi ni Carmelita Chok, pakiwari ko, nag-jet ski patungong China. Nako, pwede. Pero kailangan, gano'ng kalaking jet ski yun? Siguro hindi naman kayang tumawid ng jet ski, mga kababayan. Malalaki din po siguro yung alon papuntang China, no? Mga posible yung mga malalaking lancha, no? Ano ba English ng lancha? Yung mga malalaking boat, ayan, kahit papaano makakatawid diyan. Tingin nyo, kapag yung ginawa nila yon, tumawid sila sa China nang layo. Kasi Davao sila di ba? Sa ilalim ng Pilipinas, tapos China nasa ibabaw. Ang layong barko yun iikot pang ganun. So, parang mas malapit yata ang Kotak Kinabalu. Mas malapit yata tumawid sa Sabah, Malaysia, mga bossing. At madaming tumatawid talaga dyan, mga boss. Di ba?
madaming tumatawid dyan. So, tuloy natin to. The warrant of arrest, and they don't want that they will hide all the time while nakapending itong kaso. So they turn to us, just like yesterday, may dalawang nag-surrender. Ayon din umano sa mga ito, hindi nila nakita o nakausap man lang si Kibuloy nitong mga nakalipas na araw. Lalaine Moreno. Naniniwala po kayo doon, mga kababayan, na hindi na nila nakakausap, nakikita ito si Pastor. Ibig sabihin, pagkatapos ng lahat ng nangyari, o kung ano man yung mga kinasasangkutan nila, mga bossing, biglang iwan sa ere dahil hindi na nila nakakausap. Hindi ako naniniwala doon. For sure to, 100% nakakausap nila yan.